Actually medyo matagal na 'tong balita na 'to, pero hindi ko naiintindihan bakit wala siyang masyadong ano, tawag dito, wala masyado siyang exposure ng press. Ang ating Armed Forces of the Philippines ay nababagabag. Grabe yun. Malalim. Malalim yung salitang nababagabag. Napagbabagabag. Try natin bigyan ng konting exposure. Kasi ako mga kotsero, agree ako sa sinabi ng ating General Browner ng ating AFP, Chief of Staff ng ating AFP. Na parang merong surge o may effort para magkalat ng disinformation ngayon sa Pilipinas. Pero bago natin gawin yan, as usual tayo magpapasalamat muna sa mga kaibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, huwag kayo na account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Doble effort sila. At alam nyo mga kotsero, napansin ko rin yan sa sarili kong page. Napansin ko yan sa sarili kong page. At pati dito sa live stream natin. Usually, pag merong troll dito sa live stream natin, mga isa, dalawa lang, ganyan. Pero the past few days, dumadami siya. Tapos sa page ko, mga kotsero, merong mga doon, may mga usual haters doon na hindi ko na dinidelete kasi sarap din nila pagtripan eh. Ang sarap din nila pagtripan ng mga usual haters. Pero ngayon may mga na talaga, may mga legit na troll na talaga nagbablock na ako ng mga legit na troll. Yung mga walang yung mga friends lang nila 115 ganun. Tapos walang history, kakagawa lang ng account, walang mga maayos na picture, etc. So, dinidelete ko na 'yon, binablock ko na 'yon. Pero kapag merong mga mukha naman legit, pinagbibigyan ko 'yan, pinatatagal ko ng bagya. Tulad ng isang beses, may pinost ako na tungkol sa DOT, yung achievement ng DOT, Department of Tourism. Tapos, ang nangyari, siguro mga wala pang 10 minutes, meron na ng 5 o 6 na trolls na nag-comment. Ganun. May ganun. So, parang meron na talagang concerted effort. Mukhang may namumuhunan na para may namumuhunan na para sa mga troll farms. Oo, mukhang may ganun lang ganap. And ganun na rin na nangyayari ngayon sa social media natin. Ito nga ngayon na sinabi ng ating General Browner. Ito yung sinabi ni General Browner. Sabi niya, AFP notices alarming surge in disinformation efforts versus the government. Parang merong namuhunan na. Parang meron na namuhunan. And it's most likely because malapit na ang 2025 national election. Well, midterm. Pero national din naman siya. Midterm channel, Tapos, ito nga yung sabi ni General Browner. In these trying times, it is crucial for every Filipino to remain vigilant and critical of the information they encounter and share. Ayun na nga. Mag-ingat daw sa mga impormasyon na nakikita natin at i-share natin. Kasi minsan, mape-fake news ka talaga. This information not only distorts the truth but also undermines our unity, making us vulnerable to external challenges that threaten our national security and stability. Ano daw ang pakay? Ano daw ang pakay nitong mga fake news na to? Ang pakay ay to sow panic, divide our nation, and distract us from pressing issues that demand our collective attention. Yun. Galing kay General Browner yan. Ngayon mga kotsero, malapit na ba ang distab? Malapit na ba ang distab? Baka nakakaamoy na ako ng ng destabilization one of these days. Pero parang ang weird kung ngayon nila gagawin. lalo
Lalo na nung lumabas itong survey ng ng Publicus. Pag-usapan natin mamaya yung survey ng Publicus. Lalo na nung lumabas yung survey ng Publicus, parang malabo sila mag-disturb ngayon. Diba? Parang, kung ngayon kayo magdi-disturb, palyado yan sigurado. Ano yung sinabi ni General Browner? Of course, tayo sa social media, mas babad tayo sa social media. Alam natin yung mga iba't ibang disinformation attempts. Actually, doon pa lang sa mga pinopost ni Attorney Harry Roque, minsan, pinopost din natin sa page natin kasi merong slant of tawag dito, bias. Oo. May slant of bias kasi. Tapos, minsan makikitaan natin na medyo mali yung info, so dadagdagan natin ng konting konteksto kasi walang konteksto, etc. etc. So, ginagawa ko yan talaga, madalas. Hindi ko lang alam sa iba. So tayo, medyo nararamdaman natin yung pasok ng disinformation. Pero si AFP, ito yung mga sinight nila. Una, ito. Ayan, kumalat to eh. Actually, nakita ko rin tong kumakalat. Tapos ang pangalan ng page, Military something something PH. Ganun yung pangalan niya. And then, ito, nung unang akala ko AI picture pa to eh. Ito. Yan Nung una akala ko AI picture pa yan, hindi pala. Totoo pala yan. Totoo pala yan. So, pero ginamit nila yung picture sa maling paraan. Para tao dito magkalat ng maling impormasyon. Bakit? Kasi si AFP mismo ang nagsabi na ito dong airdrop na ito kasi parang nagkaroon ng binatikos ang AFP tungkol dyan. Ang sabi, kaya naman pala yung airdrop, ba't hindi na lang mag-airdrop? Bakit nagdadrama pa ang AFP? Ganun eh. Ganun yung drama kasi, ganun yung comments ng mga trolls dun sa loob dito sa page na to. Ganun yung comments. Bakit ba kasi nagbabarko pa? Kaya naman pala ng helicopter. Kung helicopter, walang gulo. Ang drama-drama ng AFP natin, pinagbumukha lang masama si China. Ganyan-ganyan. Ganun yung sinasabi doon sa page. Kaya nagsalita ang AFP. Anong sinabi ng AFP? Ito yung sinabi nila. Fake news daw yan. Kasi yung post na yan daw ay from December 26, 2021. So may effort nga. Merong ebidensya ng sadyang pang mamanipula ng impormasyon. Tapos, yung nagmamanipulate ng impormasyon, mga kotsero, mga pro-China. Mga pro-China. Alam na natin kung sino yan. Pag sinabing pro-China, alam na natin kung sino yan. Anak kayo ng tibaklo. Kayo mga pro-China talaga kayo, makapili talaga kayong lahat eh. One of these days, kakainin kayo ng lupa ng buhay. Kakainin kayo ng lupa ng buhay one of these days. Talaga, maniwala kayo. Pagdating ng the big one. Anyway. Eto, so ganun nga pala nangyari. Hindi pala to totoo. So, propaganda pala. Propaganda yan. Para pagmukaing masama ang ating AFP na nagdadrama lang daw ang ating AFP. Nagpapabiktim lang daw ang ating AFP. Ganun. Case in point, dito pa lang sa chatroom natin, ang dami ng trolls. Diba? So, may mga binabayaran talaga ngayon, mga kutsero. Mukhang panahon na. Panahon na ulit. Panahon na ulit ng bayaran ng trolls, guys. Ayan, parang nung 2022 elections. But anyway. So, yan. Tapos meron pang isa. Ito pa yung isa. Fake daw yan. Kasi ang sinabi, ito June 23 daw. June 23 pinost. Ang sabi, nagbagsak daw ng napakaraming armas dito sa Pilipinas, ang US. Oo, ang daming shares, 151. Pero false daw to, hindi raw ito sa Pilipinas. Ito raw ay sa Ukraine noong 2022. Pero pinalabas nila nasa Pilipinas.
So, ang dumadami ang trolls, no? Meron pang isa, hindi lang yan. Ito pa yung isa. Ayan. Meron pang isa. Ayan. Ito naman, sent by Archbishop Martinez from General David, etc. Naka-red alert daw ang AFP dahil galit na raw ang China. Oh, maingay ngayon dito sa Clark. Okay, etc. Sabi mga ganyan. Pero fake daw yan kasi a screenshot of a message allegedly from General David about the AFP being on red alert and receiving war equipment is old and fake. This misinformation has been debunked previously in 2021. Oh, 2021 pa nga. DND AFP denied destabilization plot versus Duterte over West Philippine Sea dispute. Okay. Oh, yun. Yung pala yung drama. Ayan, Archbishop Martinez, tas General David. So, yun. So, mga kotsero, mukhang tinatrabaho tayo ngayon ng China. Ng disinformation operations ng China. Obvious eh. Obvious. Ito pa isa, nagulat nga ako na hindi ko in-expect na makikita ako to. Kanina may nag-post sa minsan kasi active ako sa Twitter. Minsan lang naman. Si X na pala siya ngayon, hindi na siya Twitter. Minsan kasi active ako kay X, formerly Twitter. Ngayon pala mga kotsero, nagbago na ang landscape ng Twitter, ng X. Hindi na siya pugad ng mga dilawan. Pugad na siya ng mga Duterte Balahura supporters. Seriously, ang dami. Sunod-sunod. So parang nag-usap yung mga trolls ng Duterte Balahura supporters na sige, invade natin ng Twitter. Paltan na natin silang lahat dyan. So, eto naman nakita ko kanina. Merong isang video na ang daming shares. Tapos yung mga nagsishare mga kotsero, karamihan mga Duterte Balahura supporter. Ito yung video na yun. May iyakang drama pang naganap yan. As a Filipino and as a nation. Kumakalat yan. Kumakalat yan sa Twitter. Ang dami nagsishare niyan. Kasi umiiyak pa raw si Kuya, ganyan. Ano pangalan na ito? Raul L. Lambino, Chairman of Philippine New Energy Group. Hindi ko alam kung sino yan. Sino ba yan? Sino ba yung Raul L. Lambino na yan? But anyway, whoever this person is, I don't know him from Adam. Hindi ko kilala kung saan ang pinanggalingan niya. Hindi ko rin alam kung ano yung kumpanyang yung New Energy Group na yan. But, ako lang naman mga kotsero, it's really interesting for me. Nakakurious lang ako na sa dinami-dami ng Pilipino na pwedeng pumunta dito kung ano man tong conference na to. Yung mga pro-China. Pero ito yung interesting na nakita ko. Wait. Vice President nung 2020 Vice President of the PDP Laban. Ayan siya Vice President of Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan PDP Laban, Chairman of the Association for Philippine-China Understanding of the Philippines. So kaya pala. So siya yung nasa video. Ito, this guy. Medyo bata pa siya dito sa picture na to. So ito ayan yung rancho niya. Yan. Ayan, kasama si GMA. Kasama pa niya si Mary Kay Carlson, no? So this is very fairly recent. Kasi ayan si Madam, Ito, si Mary Kay Carlson, ito yung current na tawag dito, Ambassador to the Philippines ng US. US. So, interesting. Kasama si Martin, no? Kasama si Martin Romualdez, pak. May 27 lang, pak. Ayan, May 27.
PDP laban, no? April 21. So, ito yata yung special dinner eh. So, siya itong naiyak dito. Siya yan. Yan, siya yun. So, ngayon mga kochero, sana sinabi rin ni China Daily. Si China Daily kasi yung gumawa nito eh. Si China Daily kasi yung nag-post nito eh. So, si China Daily, mga kochero, alam naman natin, state-sponsored na yan eh. State-sponsored na news agency. Parang si Global Times. O, marami sila. Meron pang Panda something eh, na state-sponsored na ano. So, ngayon, ginagamit yung video niya na umiiyak siya para kumbinsihin ang mga Pilipino at ipakita sa mundo na hindi, yung mga Pilipino kontra dyan sa nangyayari sa West Philippines. Parang ganun yung nangyayari. Tapos pinagmumukha pa na biktima daw ng xenophobia. Magta-translate sang si China Daily, mali pa eh. Hindi xenophobia, xenophobia. Xenophobia. Oh, very strong xenophobia daw sa Pilipinas. Hindi naman tayo takot sa mga Chinese. No? Hindi naman tayo racist against the Chinese. Racist lang tayo sa Chinese Coast Guard tsaka sa Chinese People's Liberation Army Navy. Kasi mga siraulo sila dyan sa West Philippines. Pero hindi tayo galit sa mga Chinese. Galit lang tayo sa Chinese Communist Party. Ako personally, that's my opinion. Galit ako sa Chinese Communist Party. Dahil sinasakop nila yung mga teritoryo hindi naman kanila. So, may ganito ngayong drama, no? Kailan ba ito pinost? Kahapon lang, June 29. Kaya pala press na press. Ito pa, meron pang isa. China Daily rin na nag-post. Ito naman si Some people say that Banlawi. Romel Banlawi. Alam naman natin, pro-China din to. So, ito naman, sinashare din to sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok. the Philippines government actions in the South China Sea now have the shadow of United States behind them. What do you think of this video? Yeah, I agree with that. The United States is behind this sudden shift of approach of the Philippine government of challenging China in the South China Sea. Remember, when President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. went to China in January 2023, he had the intention of elevating Philippines-China relations to the highest gear. They even want to continue the bilateral consultative mechanism in the South China Sea in order to manage our differences. But the United States intervened. The United States entered the picture, and that shifted the approach of the current government. And why the Philippine government now take efforts to increase the U.S. presence, especially the military in Philippines? I think the armed forces of the Philippines now has greater influence on the policy of Bongbong Marcos Jr. Unlike during the time of President Duterte, the military wanted to be pro-America in its policy, but Duterte has a stronger personality to control the military. Wow. And decided to have Bida na naman si friendship with Digongong. China. And President Rodrigo Duterte even announced the separation of his government from the United States. But under the current situation, under President Bongbong Marcos Jr., it's very sad to say that Philippine foreign policy right now is made in Washington, D.C. See? So ngayon, mga kochero, ang ginagawa ni China sa kanyang propaganda approach, gagamit siya ng mga Pilipino. Number one, to convince us Filipinos na maniwala sa posisyon ng China. Yung sinasabi ni Professor Banlawi, mga kochero, yan yung sinasabi ng China for the longest time. Yan na yung sinasabi ni China. Simula nung nagkaroon tayo ng pagpapalit sa policy, foreign policy, yan na yung sinasabi ni China. Na inuuto ng Amerika ang Pilipinas, tapos ang current Marcos administration nagpapauto sa Amerika, etc. So, ganun. Ganun yung sinasabi nila. Pero, i-correct ko lang, ipa-fact check ko lang ng kaunti. Sandali lang naman si Professor Banlawi. Kasi, sinabi niya dito na si Duterte daw, matigas daw sa kanyang shift, sa tawag dito?
sa kanyang posisyon na hindi maging pro-American sa kanyang tawag dito, foreign policy. Tapos binaano pa niya nung una, binanggit pa niya na kasi totoo naman, nangyari naman yun noong 2016, publicly in-announce ni Digongong na bubukod na tayo sa Amerika as far as foreign policy is concerned. Sinabi talaga niya yon sometime in October 2016 sa harapan mismo ni Xi Jinping. Doon niya mismo sinabi, sa harapan mismo ni Xi Jinping. At sa harap ng Chinese Communist Party. Para siyang nag-oath-taking doon. Tapos sinabi niya doon, we have crossed the Rubicon. No, para may ganun-ganun pa siyang drama doon. Iko-correct ko lang si Professor Banlawi. Alam naman natin, much respect sa sinabi sa experience, sa professional experience ni Professor Banlawi. Kaso, hindi po nag-start ang shift ng foreign policy from Philippines to China to Philippines to America nung panahon ni PBBM. Nag-umpisa po yan, mga kochero, 2021 pa. Sino bang presidente noong 2021? Sino ang presidente noong 2021? Sa Pilipinas. From 2016 to 2022. Sino ang presidente? Si Digongong. Ibig sabihin, mga kochero, si Digongong ang nag-umpisa ng foreign policy shift. Bakit? Bakit niya ginawa yan? Kasi, na-realize ni Digongong na for the past 5 years, nabudol siya ni China. Ni Chinese Communist Party. Ligaw na ligaw siya eh. Nililigawan niya talaga ang China. Hindi ko alam kung ano napapala niya sa China, kakaligaw niya. Pero ang cause ng foreign policy shift is not PBBM. Si Digong yan. Nung panahon na ibinalik niya ang VFA sa Pilipinas, pinirmahan niya ulit na magre-renew siya ng VFA. Siya na ang pinalta na niya effectively ang ating foreign policy. So, yung we have crossed the Rubicon drama BS ni Digongong sa harapan ni Xi Jinping, binawi niya. Bakit? Kasi lahat ng pinangako ni China hindi nangyari. Lahat ng pinangako ni China hindi nangyari. Magkano uli yun? 25 billion US dollars ang kanyang pinledge sa build. Sabi ni China. Ano nangyari sa pledges? Wala. Zero. Galing kay China. Hindi, meron naman pala. 5%. Less than 5%. Out of the 25 billion. 3 tulay. So, nabudol si Digongong. So, medyo hindi accurate yung sinabi ni Professor Banlawi. Lalong hindi accurate yung sinabi niya na ang foreign policy ng Pilipinas is being written in Washington, D.C. Pero syempre, si China Daily, propaganda to the max. Propaganda to the max. Mga kochero, basta kapag nanggaling kay China, most probably it is fake news. Bago tayong maniniwala. Maski ho yung mga good news sa bansa nila, wag ho yung basta-basta paniniwalaan. Sila nga nagsisinungaling sa sarili nilang tao sa buong mundo pa kaya. Underreported ang COVID cases noong nagkaroon ng pandemic. Tinago nila na sa Wuhan nang galing yung COVID. Tinago nila yun Ayaw nilang sabihin na sa Wuhan, kaya sinisin nila kay Amerika. Kaya nagkaroon nitong kaya nung sumagot si Amerika tungkol dyan sa fake news na yan, ano naman ang bago nilang propaganda? Ito lang, itong bago, yung kay Amy Marcos, yung sinabi nag-fake news daw si CIA para siraan ng China. So maski yung mga sarili nilang citizens, pinagsisinungalingan nila.
So, kapag nakarinig ko kayo ng balita galing kay Global Times, kay China Daily, etc., etc., wag niyong tatanggapin agad as fact. Maski yung kanilang mga numero sa economic numbers, etc., etc., don't take it as fact. Marami silang fake information. At kung meron man silang laging binobola, maliban sa buong mundo, iyon na yung kanilang sariling citizens. Ngayon, mga kotsero, si China merong extension sa Pilipinas. Sino yon? Eto. May partnership sila, di ba? Si CGTN tsaka si SMNI. Proud na proud pa nga si SMNI noon eh. Ewan ko na ba't dinilit niya ngayon. Dinilit niya ngayon yun eh. Yung partnership nila. Si SMNI at saka si CGTN. Ngayon, mga kotsero, kanina meron daw silang event. Natawa nga ako sa event nila eh. Kasi, tulad nito, mga Hong Kong OFW daw. Mga OFW sa Hong Kong, Duterte ang isinisigaw. O yun. Oh, si Bayaderos, yan, Si Bayaderos, yan, pak, bayad na bayad. Anyway. OFWs daw. Kaso, mga kotsero, nakita nyo naman yung nasa background, di ba? Wait, pause natin. Akala mo, mga totoong OFW eh. Simbahan to eh. Branch ng Kingdom of Jesus Christ yan sa Hong Kong. Branch yan ng Kingdom of Jesus Christ sa Hong Kong. Tapos sasabihin nila, tingnan nyo, kapekean talaga ng SMNI. Mga OFW sa Hong Kong, Duterte ang isinisigaw. Talaga? O mga yung OFW na nagsisimba sa Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ yan eh. Ayan oh. Ang weird no, KLC. Ba't kaya KLC? Crisette daw. Ba't kaya KLC of Hong Kong, no? Baka nagkamali lang ng type, hindi na lang binago. Ayan o, Pastor Kibuloy na. Ayan o. Di ko na lang maklose up eh, sagad na eh. Pero ayan o, Pastor Kibuloy, So, ibig sabihin, hindi ito mga OFW. Tinan nyo kapekayaan talaga. Tatanggalin talaga yung nito eh, prangkisa nitong network na to eh. Sobrang kasinungalingan nila eh. Mga OFW sa Hong Kong, Duterte ang sinisigaw. Ito na yung lahat ng OFW sa Hong Kong. Come on. Sinungaling talaga eh. Ito pa yung nakakatawa. Ito pa, nag-post din si Ana Malindog. Uy, ayan saan yan? Hakbang daw na maisog. Hakbang daw na maisog yan. Siya nga mismo nagsabi. Hakbang na maisog peace gathering joined forces with Kingdom of Jesus Christ. So naghakot kayo ng mga members ng inyong mga rally. Naghakot kayo ng members sa inyong mga churches para sila yung maging participants nyo sa mga rally. So wala pala talagang movement. So yung hakbang ng maisog nyo, fake. Kasi yung mga attendees dyan, mostly ay mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Hipak pa. Sila yan, Ito lang yung maisog, Yan lang. So, ito yung mga maisog. Ayan lang pala. Fake news. So, yung sinasabi kanina, ayan, yung ganyang karami, hindi pala yan sila lahat members. Ito lang pala yung maisog. Sana. Ayan. Fake news na fake news. At saka mga kotsyote nyo, nakakatawa. Yan yung flex ngayon ng SMNI for today. Puro ganyan. Wait, lalakayan ko.
Puro yung mga rally. O, ayan, o, dalawa. O, Vivian Velez, o. O, tatlo. National Day of Protest daw, BS nila. O, ayan, o. Meron pa sa batasan. Ito yung sinasabi ko, mga kotsero, na paano kayo magkakaroon ng movement? Eto nga, hindi nyo mapuno yung kalahati ng basketball court, eh. Oh, ayan yung flex nila buong maghapon. Oh, pak. Oh, di ba? Pero fake pala. Peke. Kasi most probably, etong mga attendees na to, ang mga members din pala ng KOJC. Tapos meron pang si Digong kanina, may press con, no? Ang ikli nga ng ni GMA, parang parang lang siya, parang pang shorts. Wala pang 1 minute, eh. Ito naman mga sumagot daw si Digonggong sa mga issue. Dapat igalang ang desisyon ng korte. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tanungin tungkol sa pag-akwit o pagpapawalang sala kay dating Senador Laila de Lima sa ikatlo at huling drug case laban sa kanya. Sabi ng dating Pangulo, dapat daw itong ikatwa dahil gumagana ang demokrasya. Kaugnay naman sa naunang sinabi ng anak na si Vice President Sara na tatakbo sa pagkasenador ang dating Pangulo pati sina Mayor Baste at Congressman Pulong. Sabi ni Duterte, huwag anyang kumagat sa sinasabi ng anak. Tanong niya, ano ang gagawin nila kung tumakbo silang tatlo? Kaugnay naman sa eleksyon 2028, sinabi ng dating Pangulo na Kaugnay naman sa eleksyon 2028, sinabi ng dating Pangulo na Wait, na-miss ako. Kaugnay naman sa naunang sinabi ng anak na si Vice President Sara na tatakbo sa pagkasenador ang dating Pangulo pati sina Mayor Baste at Congressman Pulong. Sabi ni Duterte, huwag anyang kumagat sa sinasabi ng anak. Huwag daw maniwala kay Sara. Huwag daw maniwala kay Sara, sabi ni Digonggong. Huwag niyong kagatin sinabi ng anak ko. Yan talaga sinabi ni Digong. Huwag kayong maniniwala sa sinabi ng anak ko. Grabe, no? Grabe ang traidoran. Pati sa pamilya, traidoran. Ibang level, eh. So, ayun nga, going back. So, sinabi ni Digonggong na huwag maniniwala sinabi ng anak niya. Okay. So, huwag natin paniwalaan. Anyway. Tapos ano daw kung tatakbo daw silang tatlo, ano daw? Tanong niya, ano ang gagawin nila kung tumakbo silang tatlo? Anong gagawin nila kung tumakbo yung tatlo? Ewan ko sa inyo. Kayo, mag-usap-usap kayo. Anong gagawin namin kung tumakbo kaming tatlo? Putang ina, brot. Ewan ko sa iyo. Kayo yung anak mo yung nagsabi, tatakbo ka raw, eh. Ewan ko sa kanila. Kaugnay naman sa eleksyon 2028, sinabi ng dating Pangulo na Diyos na raw ang bahala. Asus! Siya naman, ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos, sinabi niya ang hindi raw siya kinonsulta ng kanyang anak tungkol dito. Sinabi niya yan sa pagbisita sa Tacloban City. Walang naniniwala doon. Walang naniniwala sa sinabi niyang yun. Ako hindi ako naniniwala sa lahat ng sinabi ni Digong. Kasi sa 10 sinabi niyan, 11 kasinungalingan. Real talk lang. Sa 10 sinabi ni Digong, 11 kasinungalingan dyan. Kaya wag kayo basta-basta maniniwala kay Digong. Ang titingnan nyo, yung galaw ng mga tao niya. Yun ang titingnan nyo. Yung galaw ng mga tao niya. Alam nyo, mga kotsero, noong 2022 national elections, napurnada lang yung takbo niya sa pagka-vice-presidente. Napurnada lang. Seryoso siya dun. Napurnada lang. Alam nyo kung bakit? Kasi tumakbo si Sara bigla. Yun, di niya talaga alam yun. Nagkagulatan yun. Kasi during that time, ang chismis na naririnig ko sa loob ng DDS community during that time is hindi magkasundo ang mag-ama during that time. So, tatakbo talagang siya, vice-presidente. Itong si Digonggong. Presidente niya si Bongo.
Napigilan lang yon kasi nga biglang tumakbo yung anak niya. Ngayon, mga kotsero, sinasabi niya na tatakbo daw, hindi raw sila tatakbo or whatever. Pero si Sara sinasabi, hindi, tatakbo yung mga yan, sigurado na yan. Nakwenta na niya eh. Si Baste, nagpaplano na. Si Pulong, nagpaplano na, etc. etc. Baka si Digong ang hindi tatakbo. Baka si Digong ang hindi tatakbo. Pero, sinasama yung pangalan niya sa kwentuhan para magkaroon ng halo effect. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, mga kotsero, yung dalawang magkapatid na Duterte na lalaki, walang appeal. Hindi sila pang national. Hindi sila pang national. Doon sa city, doon sa Davao City, mananalo sila for sure. Sikat na sikat sila sa Davao City. Pero kung national na pag-uusapan, hindi nila kaya. Hindi nila kakayanin ng national. Sure yan. Si Sara kaya lang nanalo yan kasi kinarga yan ng mga loyalists. Pero kung hindi kinarga ng mga loyalists yan si Sara, baka si Soto nanalo. Halimbawa, walang unity team. Tumakbo lang si PBBM as president na hiwalay under ng PFP. Tapos si Sara tumakbo rin ng vice-presidente let's say lakas CMD. Hindi siya mananalo. Si Soto, posible manalo yun. Kasi ako, personally, ako boboto ko si Billy Ong or si Tito Soto eh. Personally, kung walang Sara Duterte. Kung walang unity team, malamang sa malamang, yun ang boto. Kaso, yun eh. Yung mga loyalist, nagsara kasi si Amy nagsara, si Bongbong nagsara. So, baka naman meron silang magandang pinag-uusapan. Yun ang nangyari. Kaso, sinabi ni Sara, hindi, pangkampanya lang yun. Oo. Panalo na kami, salamat ha. Di ba, nagpasalamat pa. Salamat daw guys. So, pinanalo daw natin siya. Alam niyo mga kotsero, ulitin ko. Kaya lang ako personally hindi ko sinasabing ganito rin naramdaman nyo. Pero ako personally, kaya ako lang binoto si Sara kasi long term ang iniisip ko. 6 years na merong vice-presidente nakasundo si PBBM. So, ibig sabihin, binudol tayo ni Sara. At ginamit si BBM para ibudol tayong lahat. Kaya nakakatawa, paulit-ulit sinasabi ng mga DDS, kung walang Sara Duterte, walang Bongbong Marcos, tot nyo. Wala kayong hatak. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong hatak. Diyos ko, 2 taon na si Sara sa posisyon. Wala pa rin kayong hatak. 6 na taon na nagkaroon ng Duterte, tapos meron 2 taon na Rodrigo Duterte, tapos may 2 taon na Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo maka-atak. Anak ka ng tipaklo. Nasa inyo na lahat ng partida. Ingat-ingat na lang tayo guys sa mga pinaniniwalaan natin. Ingat-ingat na lang tayo. Matindi ang propaganda ngayon ng China at ng kanyang local partner na si SMNI. Matindi ang pagbi-build up nila ngayon dyan sa kanilang mga narrative. And let's be more discerning. Yan ang tamang termino eh. Let's be more discerning sa ating mga naririnig, napapanood, nababalitaan, etc. etc. Kasi panahon na ng budulan ngayon, mga kotsero, mag-e-election na kasi. So panahon na ng budulan. Kung sino may pinakamaingay, pinaka-convincing na argumento, siya ang paniniwalaan. So, ingat-ingat na lang tayo sa mga naririnig natin. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?